Sandali lang po. Bago nyo tuluyang itapon ang hawak ninyong balat ng papaya sa basurahan, pakiusap, tignan nyo muna ito ng maigi. Alam ko, katatapos nyo lang namnamin ang tamis ng laman nito. Masarap, malambot, at puno ng bitamina para sa tiyan. Pero ang balat na hawak nyo, ang balat na akala nyo ay basura na, yan pala ang tunay na ginto para sa inyong muka. Pero bago tayo magpatuloy, may tanong ako. Napanood nyo na ba ang ating video tungkol sa hugas bigas para sa makinis na balat? Yung tungkol sa balat ng saging na natural botox daw para sa kulubot? Kung napanood nyo na ang mga yon, alam nyo na ang misyon natin dito sa gintong edad. Ang pagpapaganda ay hindi kailangang mahal. Kung hindi nyo pa napapanood ang dalawang bidyong iyon, nako, marami kayong namimiss. Huwag mag-alala, inilagay ko ang link sa description sa ibaba at sa comment section. Panoorin nyo iyon pagkatapos nito. Dahil ang ituturo ko ngayon ay ang pangatlong sikreto na kukumpleto sa inyong senior beauty routine. Kung ang hugas bigas ay pampakinis at ang saging ay pampabanat, ang papaya naman ay ang solusyon sa problema ng halos lahat ng lola at tita, ang pekas at maitim na balat. Sa totoo lang, maraming senior ang gumagastos ng libo-libong piso para bumili ng papaya soap o whitening cream sa botika. Pero hindi na nila alam, ang pinakamabisang sangkap ay nasa kamay na nila at itatapon lang nila ito. Sayang, napakalaking sayang. Kung kayo po ay senior na tuwing umaga ay tumitingin sa salamin at nalulungkot dahil sa mga maitim na tuldok o pekas na dumadami sa pisngi. Kung pakiramdam nyo ay madungis o marumi, tignan ang inyong mukha dahil sa hindi pantay na kulay ng balat. O di kaya ay nahihiya kayo sa maitim na siko, tuhod o leeg na parang libag na ayaw matanggal. Ang video na ito ay espesyal na ginawa para sa inyo. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo ang sikreto kung paano gamitin ang balat ng papaya bilang natural eraser o pambura ng mga tanda ng katandaan. Hindi nyo kailangan ng kemikal, hindi nyo kailangan ng mahal na derma. Ang kailangan nyo lang ay ang tirang balat ng prutas at ang tamang kaalaman. Kaya kung hawak nyo na ang papaya, huwag nyo nang bitawan. Ihanda nyo na ang inyong sarili para sa isang pagbabago na magpapaliwanag ng inyong mukha. Kung handa na kayo, mag-iwan ng komento sa ibaba ng salitang papaya para malaman namin na handa na kayong kuminis. Ngayon, bago natin gawin ang ritual, mahalaga na maintindihan nyo muna kung bakit ito gumagana. Alam nyo po, tayong mga senior, matatalino tayo. Hindi tayo basta-basta naniniwala sa himala. Kailangan natin ng paliwanag. Bakit nga ba ang balat ng papaya ay nakakaputi at nakakatanggal ng pekas? Ang sagot ay nasa isang enzyme na kung tawagin ay papain. Tandaan niyo pa ang pangalang iyan. Papain. Ang papain ay matatagpuan sa pinakamataas na antas sa balat ng papaya, lalo na sa parte na malapit sa laman. Ano ba ang ginagawa ng papain? Para madaling intindihin, isipin niyo po ang isang walis. Ang ating balat ay parang sahig. Araw-araw namamatay ang ating skin cells at naiipon ito sa ibabaw. Kapag senior na tayo, mabagal na ang pag-alis ng mga patay na balat na ito. Kaya nagbumukha tayong kupas, matamlay at nangingitim.
Ang papain enzyme ay parang natural na walis o pekman. Kinakain nito o tinutunaw ang mga patay na balat at dumi na nakakaibara sa ating pores. Kapag natanggal ang patay na balat, lumalabas ang bagong balat sa ilalim. Mas maputi, mas makinis, at mas bata tignan. Ito ang tinatawag na exfoliation. Bukod pa dyan, ang papaya ay mayaman sa alpha-hydroxy acids, AHA, at vitamin C. Ito ang mga sangkap na nagpapaputi ng pekas o melasma. Unti-unti nitong binubura ang sobrang pigment o kulay sa balat natin na dulot ng araw. Kaya hindi lang ito basta pampaputi, ito ay pampakinis din. Ngayong alam nyo na ang siyensya, dumako na tayo sa pinakahihintay ng lahat. Paano ba ang tamang paggamit? Ito ang tinatawag nating the papaya peel rub. Pero babala po, ang papaya ay mas matapang kaysa sa saging. Kaya makinig mabuti sa instruksyon para hindi mamula ang mukha. Unang hakbang, ang pagpili ng papaya. Gumamit ng hinog na papaya, ripe papaya. Yung kulay kahel o orange na, huwag gagamit ng hilaw o green papaya para sa mukha dahil sobrang taas ng papain nito at maaaring mahapdi o makasunog ng balat ng senior. Gusto natin yung hinog para gentle o banayad lang. Kainin ang laman at itabi ang balat. Siguraduhin na may natira pang konting laman sa balat, huwag sagarin ang pagkayod. Pangalawang hakbang, ang paglilinis at patch test. Bago ilagay sa mukha, maghilamos muna ng maligamgam na tubig. At ito ang pinakaimportante. Subukan muna sa leeg o sa likod ng tenga. Ikuskos ng konti ang balat ng papaya doon. Maghintay ng 5 minuto. Kapag hindi na mula o sobrang nangati, pwede na sa mukha. Kapag sobrang hapdi, huwag ituloy. Ibig sabihin ay sensitibo ang balat nyo. Pangatlong hakbang, ang pagkuskus, ang dapi, the rub. Kumuha ng malaking piraso ng balat ng papaya. Gamit ang parte na may laman, yung basa at madulas, simula ng pagkuskus sa mukha. Unahin ang mga parte na may problema. Kung may pekas kayo sa pisngi, doon nyo ibabad ang kuskus. Gawin itong pabilog o circular motion. Dahan-dahan lang, huwag madiin. Isipin nyo na binubura nyo ang pekas gamit ang pambura. Isama ang noo, ang ilong at ang baba. Kung may maitim na leeg, isama nyo na rin. Ang katas ng papaya ay manuot sa balat. Gawin ang kapagkuskus sa loob ng 5 minuto lamang. Hindi kailangang matagal gaya ng saging. Pang-4 na hakbang, ang pagbabad, maikli lang. Pagkatapos kumalat ang katas, iwanan ito sa mukha. Pero teka, huwag patagalin. Dahil may enzyme ito, sapat na ang 15 hanggang 20 minuto. 15 hanggang 20 minuto. Huwag itong tutulugan. Hindi ito gaya ng saging na pwedeng overnight. Kapag sumobra, baka matuyo ang balat. Habang nakababad, mararamdaman nyo ang konting tingle o kiliti. Ibig sabihin, kinakainan ng papain ang mga patay na balat. Pang-5 hakbang, ang banlaw. Pagkalipas ng 20 minuto, banlawan agad ng malamig na tubig. Masarap sa pakiramdam, haplusin ang mukha. Mapapansin nyo agad na parang huminga ang balat nyo, nawala ang libag, nawala ang mantika at parang kuminang ito. Pagkatapos maglagay ng moisturizer o kahit konting lotion dahil nakaka-dry minsan ang papaya. Gawin ito ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Hindi kailangang araw-araw. Bigyan ng pahinga ang balat.
Sa loob ng isang buwan, tignan nyo ang inyong pekas. Mapapansin nyo na unti-unti itong kumukupas, parang lumang litrato na nawawalan ng kulay. Yan po ang tamang proseso. Pero alam ko gusto nyong malaman kung totoo ba ito sa totoong buhay? Sa susunod na bahagi ng video, ikukwento ko ang karanasan ni na Aling Nena, Lola Flor at Mang Kaloy. Malalaman nyo kung paano pumuti ang siko ni Lola Flor at kung paano nawala ang matinding pekas ni Aling Nena nang walang ginastos. Huwag kayong aalis dahil dito nyo makikita ang ebidensya. Ngayong alam na ninyo ang tamang proseso, marahil ay nag-iisip pa rin kayo, totoo kaya ito? Baka naman sa iba lang gumagana at hindi sa akin. Para masagot ang inyong mga agam-agam at para makita nyo na hindi kayo nag-isa sa inyong problema, gusto kong ibahagi sa inyo ang mga detalyadong kwento ng ating mga taga-subaybay. Sila ay mga senior na katulad ninyo. May parehong insecurities, may parehong takot, pero naglakas loob na subukan ng simpleng balat ng papaya. Simulan natin sa kwento ni Aling Nena. Si Aling Nena ay 68 taong gulang. 68 taong gulang. Noong kabataan niya, kilala si Aling Nena sa kanilang barangay dahil sa kanyang maputing kutis. Pero dahil sa paglipas ng panahon, sa init ng araw habang naglalabas sa labas at sa natural na pagtanda, nagsimulang lumabas ang mga maitim na tuldok sa kanyang pisngi. Ang tawag dito ay melasma o pekas. Noong una, maliit lang ito, parang dumi lang ng langaw. Pero habang tumatagal, lumalaki ito at nagdidikit-dikit hanggang sa maging parang mapa sa kanyang pisngi. Tuwing may okasyon, gaya ng binyag o kasal, nahihiya si Aling Nena na magpa-picture. Pakiramdam niya, kahit anong pulbo ang ilagay niya, lumulusot pa rin ang itim ng pekas. Minsan, sinubukan niyang gumamit ng matapang na sabon, yung kulay orange na nabibili sa tindahan na may kojic acid. Ang resulta, namula ang kanyang muka, humabdi ng sobra. At dahil manipis na ang balat niya bilang senior, nasunog ito at lalong nangitim. Dito na siya nawalan ng pag-asa. Sabi niya, siguro ganito na talaga kapag matanda, pabayaan na lang. Nang mapanood niya ang tungkol sa balat ng papaya, nagkaroon siya ng kaunting pag-asa. Dahil alam niya na ang papaya ay prutas, naisip niya na baka mas gentle o banayad ito kaysa sa sabon. Sinimulan ni Aling Nena ang kanyang ritual. Tuwing Martes at Biyernes ng gabi, pagkatapos kumain ng papaya bilang dessert, itinatabi niya ang balat. Pagkatapos maghilamos, kinukuha niya ang balat at dahan-dahang kinukuskos sa kanyang pekas. Ang sabi niya, sa unang dampi, may naramdaman siyang kiliti o very mild stinging. Pero hindi ito masakit gaya ng sabon. Amoy prutas pa. Binababad niya ito ng 15 minuto habang nakikinig ng radyo. Pagkatapos binabanlawan niya ng malamig na tubig. Sa unang linggo, ang napansin niya ay kuminis ang kanyang balat. Nawala ang mga dead skin o libag sa mukha. Sa ikatlong linggo, doon nangyari ang himala. Isang umaga, pagtingin niya sa salamin, napansin niya na ang mapa sa kanyang pisngi ay nababasag na. Hindi na ito solid na itim. Nagiging kulay brown na lang siya na manipis. Ipinagpatuloy niya pa ito ng 1 buwan. Ngayon, bagamat hindi nawala ng 100% ang pekas, dahil mahirap talaga itong tanggalin. Lumiwanag ito ng sobra.
Hindi na kailangan ni Aling Nena ng makapal na pulbo. Ang sabi niya, bumalik ang confidence ko. Hindi ko akalain na ang balat na tinatapon ko lang sa basura ng sasagip sa mukha ko. Dumako naman tayo sa kwento ni Lola Flor. Siya ay 70 anyos, 70 taong gulang. Iba naman ang problema ni Lola Flor. Ang insecurity ni Lola Flor ay ang kanyang maitim na siko, elbows, tuhod, knees at leeg. Alam niyo naman sa Pilipinas, mainit. Mahilig tayong magsuot ng duster o sando sa loob ng bahay. Pero si Lola Flor, kahit nasa loob ng bahay, laging naka-t-shirt na may manggas at pajama. Bakit? Kasi nahihiya siya sa kanyang siko at tuhod na kulay uling. Pakiramdam niya, ang dumi-dumi tignan. Minsan, tinutukso siya ng apo niya. Lola, hindi ka ba naligo? Bakit ang itim ng liig mo? Masakit yun para sa kanya dahil araw-araw naman siyang naliligo at nagkukuskos, pero sadyang makapal at maitim ang balat sa parteng iyon dahil sa friction o pagkikiskisan habang tumatanda. Ang solusyon, papaya peel scrub? Ang ginawa ni Lola Flor, mas matapang na kuskus ang ginamit niya kaysa kay Aling Nena. Dahil ang siko at tuhod ay makapal na balat, pwede itong kuskusin ng mas madiin. Kumuha siya ng balat ng papaya. Kinuskus niya ito sa kanyang siko at tuhod habang naliligo. Ginawa niyang parang loofa o panghilod ang balat ng papaya. Ang papain enzyme ng papaya ay napakagaling sa pagtunaw ng makapal at magaspang na balat. Ito ang tinatawag na keratolytic effect. Ginawa ito ni Lola Flor 3 beses sa isang linggo. Pagkatapos kuskusin, iniiwan niya ng 20 minuto bago banlaw. Ang resulta, sa loob lang ng 2 linggo, nagulat siya. Ang balat sa siko niya na dating parang balat ng buwaya sa gaspang at itim ay nagsimulang lumambot at pumuti. Unti-unting lumabas ang tunay na kulay ng balat niya. Ngayon, proud na siyang magsuot ng duster na walang manggas. Sabi niya, presko na sa pakiramdam, presko patignan. At ang huli, ang kwento ni Mang Kaloy. 72 taong gulang, 72 taong gulang, siya ay isang retiradong magsasaka pero mahilig pa ring mag-garden sa bakuran. Dahil laging nasa ilalim ng araw, ang problema ni Mang Kaloy ay ang tinatawag na uneven skin tone. Ang mukha niya ay sobrang itim dahil sa araw, sunburn, pero ang katawan ay maputi. Bukod pa doon, ang leeg niya ay may malalim na guhit at nangingitim, yung parang libag na hindi matanggal-tanggal. Si Mang Kaloy, tipikal na lalaki. Ayaw niya ng mga ritual, ayaw niya ng mga cream, sabi niya, pambabae lang yan. Pero nang makita niya ang asawa niya na gumagamit ng balat ng papaya, na-curious siya. Sabi ng asawa niya, subukan mo Kaloy. Libre naman para matanggal yung itim sa batok mo. Pumayag si Mang Kaloy basta wag lang daw matagal. Ang ginawa nila, kinuskus ang balat ng papaya sa kanyang batok at sa kanyang braso na sunog sa araw. Ang naramdaman ni Mang Kaloy ay ginhawa. Dahil sunog sa araw ang balat niya, ang lamig ng papaya ay nakaka-relax. Ang papain ay nakatulong para tanggalin ang mga dead tan skin. Pagkatapos ng ilang gamitan, napansin ni Mang Kaloy na pumantay ang kulay ng kanyang balat. Hindi naman siya naging kasing puti ng artista, pero nawala yung pagkasunog at pagkamagaspang ng itsura niya. Ang batok niya
na dating parang may kwintas na itim, ngayon ay malinis na. Sabi ni Mang Kaloy, "Aba, pwede pala ito sa lalaki. Hindi malagkit at walang amoy, pabango, natural lang." Mga senior, narinig niyo ang tatlong kwento, si Aling Nena na luminaw ang pekas, si Lola Flor na pumuti ang siko at tuhod, at si Mang Kaloy na kuminis at pumantay ang kulay. Lahat sila, iisa lang ang ginamit, ang bagay na tinatapon lang natin pagkatapos magmeryenda. Ang aral dito, ang kalikasan ay may sagot sa ating mga problema. Minsan, kailangan lang natin maging masinop at wais. Huwag agad tapon. Tingnan muna kung may pakinabang. Sa susunod at huling bahagi ng video, ibibigay ko sa inyo ang bonus tip. Paano kung walang fresh na papaya? At ano ang dapat iwasan para hindi bumalik ang pekas? Mahalaga ito kaya huwag kayong aalis. Bago tayo maghiwalay, meron akong isang napakahalagang bonus tip at babala para sa inyo. Makinig po kayong mabuti dahil dito nakasalalay kung magiging successful ang inyong papaya routine o hindi. Ang tanong ng marami, "Doc, pagkatapos ko gumamit ng balat ng papaya, pwede na ba akong lumabas ng bahay at magbilad sa araw?" Ang sagot ay isang malaking hindi. Tandaan niyo po ito, ang papain enzyme at alpha-hydroxy acid sa papaya ay exfoliant. Ibig sabihin, tinatanggal nito ang lumang balat para lumabas ang baby skin o bagong balat sa ilalim. Ang bagong balat na ito ay napakakinis at maputi, pero ito ay sensitibo sa araw. Kapag ang bagong balat ay nasikatan ng matinding araw ng walang proteksyon, mas mabilis itong mangitim at mas lalong dadami ang pekas. Sayang lang ang paghihirap nyo. Kaya ang payo ko, gawin ang papaya rub sa gabi, nighttime lamang. Bago matulog, huwag sa umaga. At kinabukasan, kung lalabas kayo ng bahay para magdilig ng halaman o pumunta sa palengke, siguraduhin maglagay ng sunblock o kaya naman ay gumamit ng payong at sombrero. Protektahan ang inyong bagong kinis na mukha. Ito ang sekreto para hindi na bumalik ang pekas ni Aling Nena. Isa pang tip, kung wala kayong fresh na papaya sa bahay, huwag po kayong bibili ng mga sabon na sobrang tapang ang amoy. Mas mainam na maghintay na lang kayo na magkaroon ng prutas. Ang natural ay laging mas ligtas para sa balat ng senior kaysa sa kemikal. Mga senior, nakita nyo na? Ang solusyon sa pekas, maitim na siko at magaspang na balat ay hindi kailangang mahal. Nasa balat lang pala ng papaya na madalas nating binabaliwala. Sana ay naging inspirasyon sa inyo ang kwento ni na Aling Nena, Lola Flor at Mang Kaloy. Sila ay mga ordinaryong senior na gumanda ang buhay dahil sa simpleng pagbabago ng pananaw sa basura. Ngayon, ang hamon ko sa inyo, sa susunod na maghahain kayo ng papaya sa mesa, itatabi nyo ba ang balat o itatapon nyo pa rin? Sana ay subukan nyo muna. At kung susubukan nyo ito, pakiusap balikan nyo ang bidyong ito pagkalipas ng 2 linggo. Mag-comment kayo sa ibaba at ikwento nyo sa amin ang inyong naging resulta. Gustong-gusto naming mabasa ang inyong mga success stories. Kung nakatulong ang bidyong ito sa inyo, may isa akong pakiusap. Pindutin po ang share button at ipadala ito sa inyong mga kumare, kumpare o sa inyong family group chat. Maraming senior
ang nalulungkot ngayon dahil sa kanilang itsura at baka ang bidyong ito ang makapagbigay sa kanila ng pag-asa. Tulungan nyo kaming maabot sila. At huwag kalimutang pindutin ang subscribe at ang bell button sa ating channel na Gintong Edad. Dito, ang bawat senior ay bida at ang bawat edad ay ginto. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa rayuma, sa high blood, at sa iba pang natural na lunas. Paalala, ang impormasyong ito ay para sa kaalaman lamang at mga natural na remedyo. Hindi ito kapalit ng payo ng doktor. Kung kayo ay may malalang sakit sa balat, bukas na sugat, o kung may allergy kayo sa latex ng papaya, kumonsulta pa rin sa inyong dermatologo bago subukan. Laging mag-patch test sa leeg bago ilagay sa buong mukha. Maraming salamat sa inyong oras at panunood. Kayo ang inspirasyon namin. Ingat po kayo palagi, kumain ng papaya, gamitin ang balat, at God bless po sa inyong lahat.